Marriage is a most honorable estate, created and instituted by God, signifying unto you as the mystical union, which also exists between Christ and the Church, so too may this marriage be adorned by true and abiding love. Ito ang sabi ng pari sa harap ng 2 taong nagmamahalan. Hanggang sa dumating ang punto na ipinasuot na ang singsing. Jacinta, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang isang nakikita at palagi ang simbolo ng aking pangako na makakasama kita habang ako ay nabubuhay, sabi ni Patricio at sinagot ko naman ito. Patricio, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang simbolo ng pagmamahal ko sa iyo. Maging paalala ito na lagi akong nasa tabi mo at palagi akong magiging tapat na kasama mo. Sa mga sandaling iyon ay halos hindi ako makapaniwala na sa simbahan pala ang patutunguhan ng pagmamahalan na kay tagal naming iniingatan, dahil almost 5 years na kaming magkasintahan ni Patricio. Hanggang sa sinabi ng pari ang mga salitang, sa dami ng napagkasunduan ninyong dalawa na mamuhay ng magkasama sa pag-aasawa, nangako ang inyong pagmamahalan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga panatang ito, ang pagbibigay ng mga singsing na ito at ang pagsasanib ng inyong mga kamay. Ipinahahayag ko ngayon na kayo ay mag-asawa na. Naghiyawan at nagpalakpakan ng mga bisita sa sobra nilang saya para sa amin na bagong kasal. Now, you can kiss your wife. I love you so much, Jacinta. I love you too, Patricio, I replied with tears in my eyes. Nang matapos ang aming kasal ay sumakay na kami sa kotse para magtungo sa hotel kung saan nakahanda ang reception. Ang saya-saya ko, Patricio, ako rin Jacinta, walang mapagsidlan ang aking saya ngayon. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng kalsada ay nagpatugtog si Patricio ng paborito naming kanta, Forevermore. Ang ganda talaga ng kanta, talagang nakaka-in-love. Tama ka, Jacinta, kaya tandaan mo palagi na mahal kita, at kahit kailan ay hindi kita ipagpapalit at ikaw lang talaga, madamdaming sabi ni Patricio sakin. Hindi naman napansin na mayroong isang malaking truck ang nawala ng preno, at nasa likuran namin ito, dahil ang atensyon namin ay nasa harapan habang malaya naming pinakinggan ang kanta. Isang malakas na pagsalpok mula sa likuran ng aming sasakyan. Oh my God, Patricio! Gulat na bulalas ko at napahawak ng mahigpit sa kamay ng aking asawa. Oh God, nagpanak na rin si Patricio at pilit inapakan ang preno. Panay ang busina niya dahil maraming sasakyan ang nasa aming harapan. Pareho kaming nagsisigaw dahil dumiretso ang kotse sa isang malaking puno at naipit sa malaking truck na nasa aming likuran. Nagpatuloy pa rin sa pagtugtog ang paborito naming kanta, kahit wala na kaming malay. Jacinta, Jacinta, sambit ni Patricio sa aking pangalan kahit nahihirapan ito. Duguan ang kanyang mukha at pilit pinunasan para makita niya ang aking kalagayan. Hinawakan niya ang aking mukha, ngunit wala pa rin akong malay at punong-puno ng dugo ang aking mukha. Ang akala ni Patricio ay patay na ako, kaya hindi na siya umaasa na mabuhay pa. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking palad at hinihintay na malagutan na rin siya ng hininga, dahil sa maraming dugong nawala kay Patricio at sugat sa kanyang katawan ay nawalan rin ito ng malay. Naisugod kami sa hospital at parehong puno ng dugo ang aming mga suot. Maraming naawa sa aming kalagayan, sapagkat bagong kasal pa lang kami, ngunit isang masaklap na trahedya ang sinapit namin. Hindi na gumalaw ang buo kong katawan pero ang isip ko ay gumagana pa rin na pinilit na lumalaban mula sa kamatayan, sapagkat hindi pa ako handang iwanan si Patricio. Marami pa kaming pangarap, marami pa kaming gustong gawin sa buhay, kaya lalaban ako mula sa kamatayan, titiisin ko ang sobrang sakit ng aking katawan, mabubuhay lamang ako. Mahal na mahal kita, Patricio. Critical ang kalagayan naming dalawa pero mas malubha ako, sapagkat nag-aagaw buhay ako. Pakiramdam ko ay patay na ako, dahil nakikita ko ang aking katawan, at ang mga doktor na abala sa pag-aasikaso sa akin, sobra akong naguluhan sa mga sandaling ito. Sapagkat nakatayo ako na malinis at maputi ang aking gown, subalit ang isa kong kamukha ay duguan ang buong gown. Nakita ko rin si Patricio na may mga aparatong nakasabit sa kanyang katawan at may oxygen sa kanyang ilong. Lumaban ka, Patricio, huwag mo akong iwanan, alalahanin mong marami pa tayong pangarap, luhaan kong sabi. Jacinta, Jacinta, lumaban ka, anak, napalingon ako at nakita ang aking mama na humahagulhol,
Nilapitan ko ito at hinawakan ngunit nabigla ako dahil dumiretso ang aking kamay. Patay na ba ako? Hindi, ayaw ko pang mamatay. Nakaramdam ako ng sobrang kalungkutan. Doktor, mabubuhay pa ba ang anak namin? Luha ang tanong ng aking ama. Sa ngayon ay hindi ko kayo kayang sagutin, dahil tanging ang pasyente lang ang nakakaalam kung hanggang kailan siya lalaban. Malaking pinsala ang natamo ng kanyang ulo dahilan ng kanyang pagka-comatose. Paliwanag ng doktor. Diyos ko, ang anak ko, muling napahagulgol ang aking ina sa kanyang nalalaman. Doktor, kumusta naman ang kalagayan ng kanyang asawa? Tanong ng aking ama. Ligtas na siya sa panganib pero kailangan pa rin ng obserbasyon ang kanyang isang tuhod, dahil sobra itong namaga at delikado na maputol ito. Diyos ko, bakit nangyari ito sa kanila? Tanong ng aking ina. Huwag kang mag-alala, Mama. Lalaban ako, sabi ko na ako lang ang nakarinig. Patuloy sa paghagulgol ang aking ina at halos hindi matanggap ang nangyari sa amin. Ma, tama na, baka magkasakit ka pa niyan. Pangako, mabubuhay ako para sa inyo ni Papa at lalo na sa aking asawa. Jacinta, Jacinta, sambit ni Patricio sa mahinang boses. Tumakbo ako papalapit sa kanya nang marinig ko na tinatawag ni Patricio ang aking pangalan. Patricio, sambit ko sa aking asawa, at awang-awa ako sa kanya. Makalipas ang 1 taon, tuluyang gumaling si Patricio at ako ay nanatiling comatose pa rin at kasalukuyan na akong nasa bahay, dahil ito ang gusto ni Patricio para araw-araw niya akong maalagaan. Sa sarili naming bahay kami dumiretso, isa ito sa nabuo ng aming mga pangarap at pagmamahala ni Patricio, pera naming dalawa ang ginagastos para mapatapos namin ito. Kahit comatose man ako ay hindi ako hinihiwalay ni Patricio ng kwarto, kahit papaano ay magkasama pa rin kami at patuloy niya akong inalagaan. Pinupunasan bago siya matulog, kinakausap kahit hindi ako sumasagot. Nakabuka ang aking mga mata, nakakarinig ngunit buong katawan ko ay hindi gumagalaw. Asawa ko, gumising ka na, sobra na kitang na-miss, lalo na yung pag-aasikaso mo sa akin, yung yakap at paglalambing mo, na-miss ko yun. Maluhaluhang sabi ni Patricio habang pinupunasan niya ako. Miss na rin kita, Patricio, sana hindi ka magsasawang alagaan ako, mahal na mahal kita, bulong ng isip ko sabay patak ng aking mga luha. Gustuhin ko man na bumalik sa dati pero ang katawan ko ay ayaw pa ring gumana, mahirap sa isang tulad ko ang ganito, subalit umaasa ako na babalik rin sa normal ang lahat. Kinabukasan ay maagang gumising si Patricio, para painumin ako ng gatas bago siya papasok sa trabaho. Alam kong nahihirapan na ang aking asawa sa mga gastusin, buti na lang ay may tiyahin ako sa ibang bansa at isa siya sa tumulong sa aming gastusin. Kapag umaga, ang aking biyenan ang kasama ko sa bahay at inaalagaan niya ako, minsan ang ina ko naman ang nagbabantay sa akin. Jacinta, sana gumaling ka na, naaawa na ako sa aking anak, sobra na siyang nasasaktan at nalulungkot sa iyong kalagayan, sambit ng aking biyenang babae. Lumalaban ako, Mama, pero ayaw ng aking katawan, gusto ko nang mabalik sa dati, pagod na rin ako sa aking kalagayan, tugon ko sa aking sarili. Kinagabihan ay dumating ang aking asawa galing sa trabaho at alam kong pagod ito, pero ito siya, inasikaso pa rin niya ako. Jacinta, I decide na kukuha ng isang private caregiver para mag-alaga sa iyo, kasi hindi na kaya ng aking katawan. Napapagod na akong masyado, bukas darating siya dito sa bahay, sabi ng aking asawa. Nagulat ako sa kanyang sinasabi at nasaktan ng konti, dahil napapagod na pala siya sa akin. Paano kung hindi niya ako maalagaan tulad ng pag-aalaga mo sa akin, Patricio, paano kung sasaktan niya ako? Hanggang tanong na lang ako sa aking sarili at bahagyang pamatak ang aking mga luha. Kinabukasan ng hapon ay maagang dumating si Patricio at kasama niya ang sinabing private caregiver at hinarap niya ito sa akin. Asawa ko, nandito na ang mag-aalaga sa iyo araw-araw, siya si Arminda. Medyo nakaramdam ako ng konting paninibugho sa babae, dahil maganda ito at sexy, ang hindi ko lang gusto ay kapag tumitingin siya sa aking asawa dahil mayroong kasamang pang-aakit. Pagkatapos itinuro ni Patricio ang mga importanteng bagay na dapat niyang gawin sa akin ay hinatid na siya sa kabilang kwarto, para iyon ang pansamantala niyang magiging kwarto.
Ang masakit sa akin dahil ang kwartong yun ay inilaan namin para sana sa magiging panganay naming anak, pero pakiramdam ko ay hindi na matutupad ang aming mga pangarap na yun, ngunit kahit ganoon pa man ay umaasa pa rin ako na muling babalik ang aking buhay sa normal. I know you love me, Lord, please give me a second chance para tuluyan akong gumaling. Ikaw lang, Lord, ang nakakakilala at nakakaintindi sa aking kalagayan. Alam kong may dahilan ka kung bakit nangyari ito sa akin ngayon, ngunit umaasa ako na gagaling pa ako. Pipi kong dasal kasabay sa pagpatak ng aking mga luha. Asawa ko, aalis na ako, ha? I love you so much, sabi ni Patricio, sabay halik sa aking lobby. I love you too, Patricio, pipi kong tugon at nakadilat ang aking mga mata. Arminda, ikaw na ang bahala sa asawa ko. Huwag mong kalimutan na monitor ang mga bilin ko. Yes sir, huwag po kayong mag-alala na tatandaan ko po ang lahat, nakangiting tugon ni Arminda. Mabuti, sige, aalis na ako. Nang makaalis si Patricio ay nagsimula namang nagal-ikot ang mga mata ni Arminda sa loob ng aming kwarto. Ay, ang ganda mo dito, ma'am, pero sayang dahil nagiging inutil ka, sambit ni Arminda, habang kinuha niya ang frame na ang nasa larawan ay ang kasal namin ni Patricio. Ibaba mo yan, baka mabasag mo pa, sigaw ng aking isip. Ang gwapo talaga ni Sir Patricio, at hinaplos niya ang mukha ng aking asawa, Hayes, sana mapansin niya ako, dagdag pa ni Arminda. Sabi ko na nga ba, pinagnanasaan mo ang aking asawa pero hindi ka papansinin ni Patricio, dahil mahal niya ako, sabi ng aking isip at nakaramdam ako ng pagkainis sa aking sarili, sapagkat wala man lang akong magawa. Walang ibang inatupag si Arminda, kundi ang nakaupo lang habang abala sa kanyang phone, ni hindi man lang niya tiningnan kung umiihi ba ako, kung may laman pa ba ang aking dextrose. At maya-maya pa ay tumayo si Arminda, ma'am, may one muna kita dahil nagugutom ako, pero babalik rin ako agad kaya relax ka lang dito, okay? Sabay tapik-tapik niya sa aking hita. Saan ka ba napulot ni Patricio, wala kang silbi na private caregiver, galit kong sabi sa aking isip. Diyos ko, huwag naman po sanang matukso ang aking asawa sa babaeng ito, baka hindi ko na po kakayanin. Bumalik si Arminda na may dalang pagkain niya. Ang bastos nito, dito pa sa kwarto kumakain, I said to myself. Habang kumakain si Arminda ay busy rin ito sa kanyang phone, at maya-maya pa ay biglang nagring ang phone ni Arminda at dali-dali niyang nilunok ang pagkain na nasa kanyang bibig. Hello, sir, sagot niya sa kabilang linya at alam ko na ang aking asawa ang tumawag sa kanya. Yes sir, okay naman po si ma'am. Opo sir. Pinalitan ko na siya ng Pampers, pagsisinungaling ni Arminda. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito, sobra akong nainis sa kanyang mga sagot sa aking asawa. Okay sir, bye, aniya at nakangiti ito. Pagkatapos nilang mag-usap ni Patricio ay dali-dali siyang kumuha ng Pampers at agad lumapit sa akin. Basta-basta na lang niya akong pinalitan, ni hindi man lang nagpaalam sa akin at hindi man lang niya pinunasan ng basang tuwalya. Nang matapos na siya ay muli itong umupo at ipinagpatuloy ang kanyang pagsubo while texting. Kinahapunan ay dumating ang aking asawa at agad dumiretso sa paghalik sa aking lobby. I miss you Jacinta, I love you, sambit ni Patricio sa akin. I love you too, Patricio, at tumitig ako sa kanyang mga mata, miss na rin kita, dagdag ko at pamatak na naman ang aking mga luha at nakita iyon ni Patricio. Jacinta, may masakit ba sa'yo? Pag-alala niya sa akin at dali-daling pinunasan ng aking mga luha, mahal na mahal kita Jacinta, mahal na mahal, luha ang sabi ni Patricio at niyakap niya ako ng napakahigpit. Mahal na mahal rin kita, Patricio, alam kong nahihirapan ka sa aking kalagayan ngayon, alam kong pagod ka na pero sana habaan mo pa ng konti ang pagtitiis mo, Patricio, dahil ako ay pinilit ko pa ring lumaban kahit nahihirapan na sa aking kalagayan. Sana huwag kang matukso sa iba, tugon ko kay Patricio, ngunit sarili ko lang ang nakakarinig. Arminda, pwede ka nang lumabas at maraming salamat sa pag-aalaga mo sa aking asawa. Anong alaga? Hindi niya ako inalagaan, Patricio, bulyo ng aking isip. Walang anuman po, sir. Sige po, tugon ni Arminda. At bago pa man ito lumabas ay nag-iwan pa ito ng nakakapang-akit ng ngiti. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Patricio.
Good night, Jacinta, sabi ni Patricio at hiniga na ito. Magandang gabi rin, Patricio. Maagang nagising si Patricio para asikasuhin ako. Pinunasan niya ang aking buong katawan at pagkatapos ay pinalitan niya ako ng diaper at damit. Salamat, Patricio, dahil hindi ka napapagod sa pag-asikaso sa akin, sana makapaghintay ka pa sa aking paggaling. Pinipilit ko ang aking sarili na gumaling na para sa iyo, para masaklian ko ang pag-aalaga mo sa akin. Mahal na mahal kita, asawa ko, sabi ko sa kanya ngunit hindi niya narinig. Ayan, mabango na ang asawa ko, masiglang sabi ni Patricio, sabay halik sa aking lobby. Miss na kita, Jacinta, sana gumaling ka na, dahil nahihirapan rin ako kapag nakikita kita sa kalagayan mong ganyan, sana ako na lang ang nasa kalagayan mo ngayon. Jacinta, sana ako na lang, pahayag ni Patricio na bumabaha ang kanyang mga luha. Patricio, mabuti nang ako ang nagkaganito dahil baka hindi ko kakayanin kung ikaw ang makikita ko sa ganitong kalagayan. Tugon ko sabay patak ng aking mga luha. Aalis na ako, Jacinta, pangako, uuwi ako ng maaga mamaya, I love you, asawa ko, at humalik siya sa aking labi. Bago pa man siya lumabas sa aming kwarto ay tinawag muna niya si Arminda, at patakbo naman itong lumapit. Arminda, ang asawa ko ay alagaan mong mabuti, ha, pakainin mo sa tamang oras, bili ni Patricio sa kanya. Opo, sir. Huwag po kayong mag-alala at ako na po ang bahala kay ma'am, nakangiting sagot niya. Salamat, sige, alis na ako, mag-iingat po kayo, sir. Paalala ni Arminda at ako naman ay nakaramdam ng selos dahil sa kanyang pang-aakit sa aking asawa. Hanggang sa makaalis na si Patricio at si Arminda naman ay umupo sa maliit na sala at nanood ng telebisyon. Heist, nakakabagot naman dito, ano kaya ang magandang gawin? Tanong ni Arminda sa kanyang sarili at tumayo ito sabay nagtungo sa aking cabinet. Malaya siyang naghahalongkat sa aking mga kagamitan. Ay, wow, ang ganda naman ito. Aniya sabay kuha niya sa aking damit at kanya itong isinuot. Nag-selfie siya sa harap ng malaking salamin at nag-ikot-ikot pa ito. Ambisyosang babaeng to, habarin mo yang damit ko. Ngunit useless ang aking galit at sigaw dahil hindi rin niya ako naririnig. Hi guys! Look at may pasyente, o di ba ang ganda namin? Ang lukarit ay nagawa pang mag-video at isinali ako sa kanyang pagiging pelenggera. Biglang tumunog ang kanyang phone at dali-dali niya itong tiningnan. Oh my God, tumawag ang aking asawa, sabi ni Arminda at agad sinagot. Hello, sir? Okay naman po, sir, bye, at kinansela na ni Patricio ang tawag. Love you, moi. Aniya kahit wala na siyang kausap. Langya ka talagang babae ka, lumabas si Arminda sa kwarto banda 11:00 at bumalik ito ay 1:00. Dapat sana ay 10:00 pa lang ay napalitan na ako ng diaper at sunod ay 1:00 naman. Tiniis ko ang init ng diaper dahil puno na ito ng ihi at may dumi pa, wala akong magagawa, hindi ako makapagreklamo kaya tiniis ko ang lahat. Heist, ang baho mo naman, tumigilid ka nga. Bibigyan pa ako ng malaking trabaho. Galit niyang sabi at kung makasigaw sa akin ay parang hindi niya amo. Biglang lumaki ang aking mga mata dahil sa aking pagkagulat nang bigla niyang sapakin ang aking hita. Tagilid, bulyo na naman niya sa akin, nabigla ako sa kanyang ginagawang pananakit. Pero ano ang aking magagawa? Wala akong kalaban-laban kaya idinaan ko na lang sa pagluha. Humanda ka sa akin kapag gumaling ako dahil gagawin ko rin ito sa mukha mo, pipi kong banta sa kanya. Kinahapunan ay dumating ang aking asawa, nang matano ni Arminda na papasok na si Patricio ay dali-dali niyang hinawakan ang aking binti at bahagya niyang minamasahe. Good, salamat Arminda, ay, dumating na pala kayo, sir, pagpapanggap niyang sabi. Salamat sa pag-aasikaso mo sa aking asawa, Arminda, nakangiting sabi ng aking asawa. Welcome, sir. Ginagawa ko lang ang aking obligasyon. Sige na, magpahinga ka na at salamat, sabi niya sa babae. Okay sir, baka may kailangan pa kayo, sir. Aniya na may kasamang papansin. Wala na, Arminda, tugon ng aking asawa. Nang makalabas si Arminda ay agad isinara ni Patricio ang pinto. Jacinta, flowers for you, sabi ni Patricio sabay pakita niya sa akin ng 3 rosas at ipinatong niya ito sa aking dibdib.
Sabay bukas niya sa kanyang phone at ipinatugtog ang paborito naming kanta. Napaluha ako sa ginawa ni Patricio dahil hindi pa rin niya nakalimutan ang mga bagay na lagi niyang ginagawa sa akin noon. Alam mo, Jacinta, kahit kailan ay hindi nawawala ang pagmamahal ko sa iyo. Kahit minsan nakaramdam ako ng init sa aking katawan ay pilit ko itong pinigilan sapagkat ayaw kong magkasala sa sayo. Sana gumaling ka na asawa ko, para muli nating magawa ang mga masasayang araw, bulong ni Patricio sabay punes niya sa kanyang mga luha. Ilang buwan ang nakalipas ngunit nanatili pa ring comatose ang estado ng aking katawan, at patuloy rin ang pananakit ni Arminda sa akin, pero tinitiis ko ang lahat sapagkat wala pa rin akong magagawa. Napansin ko rin ang madalas nilang pagtitiga ni Patricio at Arminda. Doon na ako nakaramdam ng pangamba na baka isang araw ay matukso na rin si Patricio sa kanya. Arminda, ako na dito, magpahinga ka na, utos ni Patricio. Hindi, okay lang naman ako, sir, tutulungan na kita. Napansin ko ang paghawak ni Arminda sa kamay ni Patricio at tumingin naman ang aking asawa. Ah, sorry, sabi ng aking asawa, okay lang, tugon ni Arminda na may kasamang kalandian sa kanyang boses. Lumabas si Arminda at nakita ko ang pagpatong niya sa kanyang phone sa may cabinet, alam kong sinasadya niya yon. Jacinta, dadalhin ko lang itong phone ni Arminda, naiwanan niya, sabi ni Patricio, dahil nakita niya yon nang tumunog ito. Sino yan? Tanong ni Arminda. Si Patricio, hinatid ko lang itong phone mo. Ah, sandali lang, sir, turan ni Arminda at dali-dali siyang nagpalit ng pang-ibaba. Isang mixing short na halos iluwa na ang kanyang pang-upo. Nang buksan niya ang pinto ay lumaki ang mga mata ni Patricio na napatitig sa kanyang ibabang bahagi, hindi niya mapigilan ang mapalunok sa kanyang laway. Lalaki siya at mahigit isang taon nang hindi nakasiping, kaya hindi maiwasan na matukso ito lalo na't ang palay ang siyang lumalapit sa manok. Gusto mo bang tikman? Bulong na tanong ni Arminda, sabay hawak niya sa pisngi ni Patricio. Bigla namang umiinit ang katawan ni Patricio sa ginagawa ni Arminda, at dahan-dahan siyang hinila ng babae sa loob ng kwarto at natangay naman ang aking asawa. Dahan-daang itinulak ni Arminda si Patricio sa kama at para lalong maakit ang aking asawa ay agad hinubad ni Arminda ang kanyang damit, tumambad sa harapan ni Patricio ang dibdib niya. Akmang uupo na sana si Patricio at maagap naman itong itinulak ni Arminda at muling napahiga si Patricio. Pamatong siya sa tiyan ng aking asawa, sabay hawak niya sa dalawang kamay ni Patricio at ipinatong sa kanyang dibdib. Nang matanto ni Arminda na natangay na niya si Patricio ay dali-dali niyang hinubad ang damit ng aking asawa, sabay halik niya sa leeg nito at bumaba ng bumaba, tinanggal niya ang pantalon ng aking asawa kasama ang pangilalim na suot. O, ungol ni Patricio nang biglang isubo ni Arminda ang kanyang pipino. Hinubad ni Arminda ang kanyang short at walang pasabing inupuan ang pipinong nakatayo. Ah, Arminda, walang tigil ang ungol ni Patricio dahil sa galing niyang magwiggle-wiggle. Dahil sobra nang nasarapan si Patricio ay umupo rin ito para kainin ang dalawang mansanas ni Arminda. Halatang gutom na gutom si Patricio dahil halos ipasok niyang buo ang mansanas sa kanyang bibig. Sinadya niyang lakasan ang kanyang mga ungol upang marinig ko ito. Sobra akong napaluha habang naririnig ko ang kanilang mga ungol. Halos durugin ang aking puso sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Sapagkat ang lalaking aking minahal ng lubos at asawa ko pa ay natukso na sa iba. Biglang bumagsak ang aking mundo at ipinikit ko ang aking mga mata ngunit ang aking mga luha ay patuloy pa rin sa pag-agos. Hindi kita masisisi, Patricio, pero sana hindi dito sa ating sariling pamamahay, para muna ring inapakan ang aking pagkatao, pipi kong sabi sa aking sarili. At maya-maya pa ay bumukas ang pintuan ng aming kwarto at alam kong pumasok si Patricio, ngunit ginusto ko na lamang na hindi imulat ang aking mga mata, para hindi ko makita ang kataksila niya sa akin. Agad siyang pumasok sa banyo at naligo pero kahit paulit-ulit pa siyang maligo ay hindi pa rin matatanggal ang pagtataksil niya sa akin. Dismayado ako sa aking asawa, parang ayaw ko na ang lumaban pa at pinanghihinaan na ako ng lakas. Dapat na ba akong bumitaw? Wala na akong silbi, wala na si Patricio, may iba na siya, bulong ko sa aking sarili. Hanggang sa makalabas si Patricio mula sa banyo,
"Good night Jacinta," sabi niya sabay halik sa aking labi. Ngunit nadidiri ako sa kanyang paghalik. Hindi ko na nakita ang mukha ng aking asawa dahil nakapikit ako at wala na akong balak na muli pang imulat ang aking mga mata. Hihintayin ko na lang kung kailan hihinto ang pagtibok ng aking puso, nawala na ako ng gana at pag-asa lalo na ngayong nagsimula na ang pagtataksil ni Patricio sa akin. Kinabukasan ay hindi ko pa rin iminulat ang aking mga mata, ngunit gising na gising ang aking diwa. Ayaw kong idilat ang aking mga mata, dahil ayaw kong makita si Arminda, ayaw kong makita ang mukha ni Patricio, ayaw ko nang mabuhay pa kung mananatili man lang na ganito ang aking sarili. Habang tumatagal ay nagpatuloy ang kataksilan ni Patricio, tuluyan na siyang nilamon ng tukso lalo na't nandito lang sa loob ng bahay ang nanunukso sa kanya. Lalo akong nawala ng pag-asa na gumaling pa at pinili ko na lang na nanatiling nakapikit ang aking mga mata. Wala namang tigil ang lihim na pag-agos ng aking mga luha na ang tanging karamay ay ang nag-iisang unan lamang. Hanggang isang araw ay dumalaw ang aking mga magulang at agad napansin ang aking kalagayan. "Patricio, kailan pa ganito si Jacinta?" tanong ng aking ina. "Ang alin, Mama?" pagtatakang tanong ng aking asawang Taksil. "Itong kalagayan ni Jacinta." Pag-alala ng aking ina. "Bago lang, Mama?" Pagsisinungaling niya. "Anong bago, Patricio? Bawat punta namin dito ay ganito na siya." Laging nakapikit ang kanyang mga mata.